Magandang umaga po. Ito po ang unang pangkat. Taong 1565 nang magsimula ang pananakop ng Kastila. Ang isinasaalang-alang ng pananakop ng mga Kastila sa ating kapuluan ay ang pananatili rito ni Miguel Lopez de Legazpi taong 1565 bilang kauna-unahang Kastilang Gobernador General nang ilagay sa ilalim ng Koronang Kastila ang kapuluan. Si Villalobos ang nagpasya ng ngalang Pilipinas bilang parangal sa Haring Felipe II ng panahon niyon. Ngunit, tila ng mga tao ay naging Pilipinas. Ayon sa mga Espanyol, nasa kalagayang barbariko, di sibilisado, at pag-aano ng mga katutubo noon. Itinuro ng mga Kastila ang mga Kristyanismo sa mga katutubo upang maging sabilisado di umano ang mga ito, simula ng pananakop ng mga Kastila. Naniniwala ang mga Espanyol noong mga panahon na iyon na mas mabisa ang paggamit ng katutubong wika sa pagpapatahimik sa mamamayan kaysa sa libong sundalong Espanyol. Ang pamayanan ay pinaghati-hati sa 4 na ordeng misyonerong Espanyol na pagkaraan ay naging 5. Ang mga ordeng ito ay Agustino, Franciscano, Dominico, Jesuita at Recollecto upang mapangasiwa ang pagpapalaganap ng Kristyanismo. Ang paghahati ng pamayanan ay nagkakaroon ng malaking epekto sa pakikipagtalastasan ng mga katutubo, simula ng pananakop ng mga Kastila. Upang mas maging epekto ang palalaganap ng Kristyanismo, ang mga misyonerong Espanyol mismo ang nag-aral ng mga wikang katutubo. Dahil mas madaling natutunan ang wikas ng isang rehiyon kaysa ituro sa lahat ang wikang Espanyol. Nabatid nilang ng palaganap ng kanilang rehiyon. Mas magiging kapanipaniwala at mabisa kung ang mismong banyaga ang nagsasalita ng wikang katutubo. Dahil dito, ang mga praile ay nagsulat ng mga disyonaryo at ang aklat panggramatika, katekismo at ang mga kumpensyonal para mas mapabilis ang pagkatuto nila ng mga katutubong wika. Mga akda sa panahon ng Kastila. Doktrina Kristiyana. Ang doktrina Kristiyana ang kauna-unahang aklat na naiimbag sa Pilipinas sa pamamagitan ng Sinopropiko. Ito ay sinulat ni Padre de Plasencia at Padre Domingo Nieva noong 1573. Lalaman ito ng mga katekismo katulad ng Pater Noster, Ave Maria, 10 Utos ng Diyos at iba pa. Noong 1602 naman, ay nailimbag ang ikalawang aklat sa Pilipinas at ito ay tinatawag na Nuestra Señora del Rosario. Ang Nuestra Señora del Rosario ay sinulat ni Padre Blancos de San Jose at nailimbag sa tulong ni Juan de Vera. Naglalaman ito ng mga talambuhay ng mga santo, nobena, at mga tanong at sagot sa relihiyon. Art y Reglas de Lengua Tagalog. Ito ay sinulat din ni Padre Blancas de San Jose at isinalin ni Thomas Pinpin noong 1610. Ito ang unang nalathatang pag-aaral sa katangian at gramatika ng isang wikang katutubo sa Pilipinas. Vocabulario de la Lengua Tagalog. Kauna-unahang talasalitaan sa Tagalog na sinulat ni Padre Pedro de San Buenaventura. Kasaysayan ng wikang pambansa sa panahon ng Kastila. 16-24, una at pangalawa. Nasa kamay ng mga misyonerong nasa ilalim ng pamamahala ng simbahan at edukasyon ng mga mamamayan noong panahon ng mga Espanyol. Naging usapin ang wikang panturong gagamitin sa mga Filipino. Iniutos ng hari na gamitin ang wikang katutubo sa pagtuturo, hindi naman ito nasusunod. Gobernador Francisco Telo de Guzman. Nagbungkahi na turuan ng mga Indio ng wikang Espanyol. Carlos at Felipe II naniniwalang kailangan maging
bilingual ng mga Filipino. Carlos I, minungkahing ituro ang doktrina Kristiyana gamit ang wikang Espanyol. Sa huli, napalapit ang mga katutubo sa mga praile dahil sa wikang katutubo ang ginamit nila, samantalang napalayo sa pamahalaan dahil sa wikang Espanyol ang gamit nila. Haring Felipe II, muling inulit ang utos tungkol sa pagtuturo ng wikang Espanyol sa lahat ng katutubo noong ika-2 ng Marso 1634. Nabigo ang nabanggit na kautusan. Carlos II, lumagda ng isang direkto na inulit ang probisyong nabanggit na kautusan. Nagtakda rin siya ng parusa para sa mga hindi susunod dito. 1732, Vocabulario de la Lengua Pampanga, unang aklat pangwika sa Kapampangan na sinulat ni Padre Diego Vergara. 1754, Arte de la Lengua Bicolana, unang aklat pangwika sa Bicol na sinulat ni Padre Marcos Lisboa. 1780, Urbana at Filesa, naglalaman ito ng pagsusulatan ng magkapatid na sina Urbana at Filesa. Sinulat ng tinaguriang ama ng klasikang tuluyan sa Tagalog na si Padre Modesto de Castro. 24. Ang Pasyon, aklat na nagtutungkol sa buhay at pagpapasakit ni Jesucristo. Binabasa ito tuwing mahal na araw. Ito ay nagkaroon ng 4 na bersyon. Version de Pilapil, Mariano Pilapil, Version de Belen, na kay Gaspar Quino de Belen, Version de la Merced, na kay Asieto de la Merced, Version de Guya, na kay Luis de Guya. Tandang Basyo Mapunat, sinulat ni Padre Miguel Lucio Bustamante, isang paring Franciscano. Noong 1865, isinulat ni Padre Mariano Sevilla, isang paring Filipino, ang mga dalit kay Maria. Humalo siya sa mga awit ng Mesi de Mayo o buwan ng Mayo. Ang paksa ay pagpapangaral sa mahal na Berhen at inalalayan din ito ng mga bulaklak. Noong 1872, nilagdaan ni Carlos IV na hari ng Espanya noong 1788 hanggang 1808 ang isang dekreto na nag-uutos na gamitin ang wikang Espanyol sa lahat ng paaralan na itinatag sa pamayanan ng mga Hindu. Mababatid sa pertinong kasaysayan nito, nilanganib ang katutubong wika. Sa panahon ito, lalong nagkawatak-watak ang mga Filipino. Matagumpay, inagapi, nasakop ng mga Espanyol ang mga Filipino. Hindi nila isinisisi ang kahalagahan ng wikang magbibigis ng kanilang damdamin.